Hello, hello! What's up mga ka-okit? Siguro ilan sa atin is may mga tinanggihan ng projects dahil yung project na yun is mas malaki or mas mahaba compared sa working area ng machine natin. What we have here today is yung Algo Laser DIY Kit Mini. Ang work size niya is 315 yung height, then yung width is 300 millimeters. So, ang sample project natin dito is itong cross or espada ba 'to? Download ko lang sa Google. So, ang sinet kong height niya is 400. Tapos yung width, since hindi naman ganun kalaki yung material na gagamitin natin. Karton lang po. I-engrave ko lang siya. Pero pwede to sa cut project. Ayun. Mainly, ginagamit to sa cut project para sa akin. So, eto siya. Kung nakikita nyo, lagpas-lagpas siya sa work area ng machine na DIY Kit Mini. So, paano ba ang gagawin natin? So, ang gagamitin natin, nakailang saw na ako. Gagamitin nating feature ng Lightburn or tool sa Lightburn is itong print and cut. Pag wala siya dito, punta lang kayo sa laser tools. Then, ito. Ang shortcut naman niya is simply press yung Alt plus 0 sa sa keyboard nyo. So, start na tayo. Bilangin nyo kung makakailang saw ako. Saw na word. Ang una natin gagawin is ikakat muna natin tong design na to into half. 2. Yan. Dalawang Paano nga ba natin ikakat to? Draw lang tayo ng shape. Ito na lang. Rectangle. Sa palibot nito. Ayan. Pag nagkakat pala tayo, pag nakaline yung yung itong design, hindi siya mako-close. Ayan, open shape lang siya. Papakita ko na lang sa inyo. Pag nakaline siya, then kinat natin. Ayan, click. Click muna natin, ganito mag-cut. Click muna natin yung design or yung object na ikakat natin. Then, hold shift, tapos click natin yung cutting tool natin or yung nilagay nating shape. Then, punta tayo dito sa tools, then cut shape. Cut shapes. Or yung niya, shortcut niya is Alt Shift C. Yan, click. Then, ito yung sinasabi ko. Open shape lang siya pag naka-line mode. Pag naman, undo muna natin, Control Z. Pag naka-fill naman, ayun, ibahin na lang natin yung layer ng cutting tool natin. Ito na lang, tool layer. Ayan. Pag naka-fill naman, makita nyo yung difference. Select natin yung object or design, then yung cutting tool natin, Alt Shift C. Ayan, ilaline ko siya. Ayan, line. Kung nakikita nyo, nag-close siya, close shape siya. Unlike kanina na open shape lang siya. Ayun yung difference niya. So, ayun. Konting kaalaman. Control Z, Control Z. Ayan, kakat natin siya. Ito na, start na tayo. Alt Shift C. Ayan. Ngayon nakat na siya, maglalagay tayo ng registration marks dito sa bandang to. Maglagay lang tayo ng circle. Ayan. Hold Shift para makagawa na tayo ng perfect circle. Then, gawin lang nating blue layer. Kahit 10 mm. 10 mil. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng crosshair. Ayan, draw. Ayan, pen tool. Yan. Yan na yung gitna. Mag-i-snap siya. Tapos, pag nasa gitna, yan, mag-i-snap lang siya. Then, click, left click para mag-end na. Tapos, para maputol na, right click natin. Ayan. Imbes na gagawa pa tayo, ayan, magaganyan tayo. Pwede nyo ring i-duplicate na lang ito. Ewan, kung anong mas madali, yun na lang gawin nyo. Duplicate, then rotate natin to 90 degrees. Ayan na siya. Tapos, ito, group nyo na sila. Control G para mag-group. Select nyo lang, then Control G. Tapos, lagyan pa natin dito. Ay, wait lang. Check muna natin kung nasa gitna siya. Hindi. So, ang gagawin natin, hold natin, then hold nyo yung Alt sa keyboard nyo. Ayan. Para makikita nyo kung nasa gitna na siya. Ayan. Nasa gitna na. Nasa gitna man naman. Sigurado. Control D para ma-duplicate. Pwede natin gamitin yung arrow key sa keyboard nyo or
pwede nyo naman siyang i-grab or tapos hold nyo yung Alt. Ayan siya. Ayan. Kahit ano ng paraan ang gamitin nyo. Bahala na kayo. Malaki na kayo. Tapos, ang next move natin is delete muna natin tong bottom part. Yung baba. Tapos, lagay natin dyan. Tapos, save natin. Click nyo tong file, then save as. Meron akong ginawa kanina. Pero ang nangyari, nagbi-video na ako kanina pero may dumating, may binigay lang. So na-interrupt yung video. Ito, sisimulan ko na lang ulit. Ang gagamitin, lalagay ko diyan is top cross. Ayan. Top cross, then control sila natin para undo, then ito naman tanggalin natin yung sa taas. Ayan. Lagay lang natin diyan. Tapos save as ulit. Ayan. Tapos, bottom. Tama ba yung spelling? Wala na. Save. Ayan. So, meron na tayong dalawang file. Ang unahin natin is yung top part. Control Z lang. Tapos, ayan. Top part. Ayan. Mag-set lang tayo ng parameters. So, hindi ko siya i-cut. I-engrave ko lang siya para para makita nyo lang kung paano yung process. Engrave lang, so 4K 80, same with the blue layer, 4K 80. Ayan. Then click OK, one pass lang, engrave lang naman natin siya. So ayan, 15 seconds. Then naka-set na yung yung focus. Be sure na i-set nyo rin yung focus nyo. Pag magka-cut kayo, pwede kayong mag-defocus kahit 1 mm. Ayan. Home. Then frame. Ba ko siya konti. Ayan. Okay na siguro. Tapos start ko na. Bam. Ayan. Natapos na. Ayan. Ang gulo ng ng wires. Ayan, home. Pag natapos na, itataas ko lang siya. Ayan. Lalagay ko na dyan sa taas. Adjust ko lang yung material. Ayan. Tapos, ang i-load naman nating file is yung bottom part. Import. Lagyan natin siya dyan. Then, yung laser module natin is i-jog natin dito. Ayan. Hindi pala dito. Dun sa registration mark na ginawa natin. Nakikita nyo yung crosshair doon. Ayan. Ayun. Yung cross doon. Lalagay natin yung laser module doon. So, up natin yung move window. Ayan. Itong move, pag wala to, open nyo lang yung window. Then, itong move. Ayan. Naka-enable naman na siya. Tapos, naka-click yung continuous jog ko dito. Ang purpose nito is pag nilong press ko siya, ayan, gagalaw yung laser module. Yung gantry niya ng tuloy-tuloy. Pag wala tong continuous jog dito, punta lang kayo dito sa device settings, then enable nyo itong enable $J jogging. Ayan. Yun lang. Pag kasi wala siya, ayun, kahit ipindot mo yan ng long press mo, hindi siya gagalaw. Pa konti-konti lang. Ayan, distance naka 50.5 yan. Ayan. So, enable ko yung continuous jog dyan. Then, yung laser module is ilalagay ko doon sa registration mark na una. Ayan, yung nasa left. Tapos, para makita ko, ilalagay ko siya dito. Yung laser beam dito sa gitna. So, para magawa ko yon is ipa-fire ko yung laser. Ayan, di ba nakikita? Ayan, papakita ko. Dapat yung laser beam is lalagay ko dyan sa gitna ng dun. Ayan, yung laser beam na yan. Ayan. So, babalik ko na. Basta nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Ayan.
lang. Lalak ko lang 'tong phone stand. Ayan, 'pag masyadong matagal na naka-laser fire, ayan, naka-fire yung beam, mag-o-off siya, mag-a-alarm. So, ang gagawin, pa-fire lang natin ulit, then ayan, ija-jog ko na siya, lalagay ko siya dun. Medyo matrabaho 'to, pero ano naman, 'pag medyo malapit na dun sa registration mark dito sa gitna, off ko na 'to, then kayo na bahala kung anong ise-set niyo. Ito para konti-konti lang yung lakad ng ano, ilagay ko munang 5, kasi medyo malayo pa. Ayan, medyo malapit na. Dahil medyo malapit na, 0.5 ko na 'yan. Papakita ko mamaya. Ito maaring hindi ko masyadong magawa ng tama kasi medyo mahina yung, mata ko. Baka hindi siya nakasentro, pero at least, napakita ko kung paano yung gagawin. Ayun siya. Papakita ko, lalapit ko yung camera. Ayan. Ayan. Ayan, medyo hindi na ano. Ayan. Ayan sa gitna. Mukhang may sira na 'tong module ko, Hindi na ano yung spot size niya. Pero at least 'pag andun na yung laser beam niyo, ayan. Sa camera lang, pero dito sa ano ko, naked eye, ano naman, nasa gitna naman siguro, medyo. Basta yun na yun. So, ang next naman na gagawin natin 'pag andun na siya sa gitna ng registration mark, wait lang. Yan, yan. Siguro nasa gitna naman siya. Siguro. Open na natin yung print and cut na window. Alt 0. Okay. Tapos, click natin tong registration mark na to, then set. Ayan. Set. Tapos ang next naman is pindutin natin tong second registration mark. Then jog natin para pumunta yung laser module doon. And ito, reminder, wag nyong gagalawin manually yung laser module dito lang sa Lightburn. So pag hindi siya perfect, hindi siya napunta doon sa gitna ng ano, second na ano natin, yun sa crosshair, sa gitna niya, pwede nyong galawin uli dito sa move. Dito. Ayun, siguro nasa gitna naman. Pag andun na siya, nakaselect to, set, click set. Then ang piliin natin is itong no scaling. Ayan, no scaling. Then okay na yan. Pwede na tayong mag-engrave. Nyo lang yan. Then since andun pa yung mga registration marks, ano nyo lang, disable nyo lang yung output ng registration mark. Ayan. Disable. Okay na siya. So, ayan na. Start na tayo. Start ko na siya. Hindi na ako mag-frame. Click start. Boom. Ayun. Tumama naman. So, yun siya. Kung makikita nyo sa camera, wait lang. Pakita ko. So, natuloy siya. Ayan. Seamless naman. Mukhang okay naman. Ayun. Bale, 400 by 400. Bale, 400 yung height nito, itong project na to. Yung work area ng DIY Kit Mini is 315 yung ano niya, height niya. So, mangyari, ito, syempre, itong registration mark hindi naman na masasali sa project yan kasi let's say cut project to. Pag siguro gagamitin natin tong feature na to sa engraving, mag-set na lang tayo ng super very very light na parameters, yung tamang makikita nyo lang. Then, pag sa wood, lihayin nyo na lang. Ayun, siguro, ganun yung gagawin. Pero kung may idea kayo, may mga idea tayo, comment nyo na lang kung paano gagawin pag sa engrave. So, yun lang yung naisip ko. Pero ito, mostly ginagamit tong trick na to pag sa cutting. Ayun. Okay naman, natuloy. Hindi nyo naman pansin kung saan yung ano niya. Ayan. Yan, cartoon gaming lang tayo. Poor tayo. So, ganun.
Medyo tinatamad akong gumawa-gawa ng video ngayon. Wala tayong motivation. Hindi, joke lang, busy lang po kasi. So, 'pag may mga katanungan kayo, comment nyo lang diyan sa baba, sa comment section or PM nyo lang ako, Makoy, magre-reply ako 'pag, maluwag yung time ko. Then, um, comment nyo din kung anong gusto nyong matutunan, gagawan natin ng video. Yan palagi yung sinasabi, 'di naman gumagawa ng video. So, gano'n yung steps 'pag may hindi malinaw. PM nyo lang ako, chat nyo sa GC, Algolaser PH, or kahit saan pa man na pwede nyo akong i-reach. Till next time, as always, happy engraving, happy cutting, at kung ano-ano pa. Bye-bye! Boom!